Sa lugar sa Baseco compound ng Tondo, Maynila na kung tawagi Gasangan, hindi lang basta view ang Manila Bay. Dito na rin nakapwesto ang comfort room na nasa silong ng mga bahay at tinatabingan lang ng tela. Ito ho ang paliguan. Okay. Saan ho kayo dumurong Diyan din? Hindi po. Doon po sa... Wala kayong dumihan dito? Wala po. Liguan lang. Kasi Liguan wala lang. po kaming bowl. At hindi lang wastewater mula CR ang diretso Manila Bay imbes na sa Pozo Negro. Ito, kusina. Okay. Saan po ang paliguran? Dito po sa tabing dagat. Saan ho kayo nagsi-CR? Ano, yan lang po. Upo lang sa may plastic. Ganyan din halos sa Pasig River na konektado sa Manila Bay. Sa pag-aaral ng World Health Organization, lumalabas na may iba pang mas inuunang pagkagastusan ng mga Pinoy kaysa magpagawa ng maayos na palikuran. Mas marami pa raw bahay ang mayroong cellphone kesa sa mga bahay na may gumaganang toilet. Bagamat mas mahal, magpagawa ng palikuran kaysa sa cellphone, dapat hindi raw ito isang tabi. Kung hindi ho natin magagawa ng programa yung pong sanidad ng mga bahay, syempre ho, pag walang banyo, saan pupunta yung mga dumi niyan? Ang mga domestic waste tuloy o yung dumi mula sa mga bahay ang bumubuo na sa 60% ng lumalason at nagpaparumi sa Ilog Pasig at sa iba pang katawang tubig ng Pilipinas. Mas marami pa sa basura, kaya tuloy ang relokasyon ng mga nakatira sa tabing ilog. Partikular sa Pasig River, 16,000 housing units ang target maipamigay sa 2019. Hindi ho ganun kadali dahil yung mga ibang kabahayan ho na ginagawa ho ng NHA, hindi pa po siya tapos. Pero hindi lang mga barong-barong ang binabantayan. Kanina, 2 residential towers ang ininspeksyon dahil sa mga ulat na sa ilog din daw ang mga ito nagtatapon ng mga dumi. Kung nakuha na natin sila ng wastewater sample at bumagsak, aside from the 10,000 per day na penalty, ina-assess sila doon sa volume at concentrations ng kanilang pollutants. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.